kamote, masarap gawing kamote Q. O hindi kaya sahog sa ginataan. Napakasustansya. Pero ang iba nating mga kababayan, hindi ito ang kanilang merienda. Ito na ang kanilang pinakakanin at ulam na rin. Ang tanging ipinanlalaman sa kanilang tiyan. At sa Davao del Norte, may isang bata na nagtitiis sa kamote ang kamakailan lang itinanghal sa kanilang eskwelahan bilang valedictorian. Isang malaking karangalan ko ang makapagsalita sa harapan ninyo ngayon. At hindi napigilan ang pagbuhos ng luha nung inilahad niya ang mga hirap na kanyang pinagdaanan. Bulanghoy, saging, kamuting ang sa'yo. Ang among sa'yo. Apan sa pinabring ang pamaagi, uwi nga po ng among pangalan. Ang nagpulang ang mga friend. Ang Ang dalagita sa video nakatira sa isang liblib na sitio sa kabundukan ng Talaingod, Davao del Norte. Mula Tagum City, bumiyahe ng 2 oras ang aming team patungong Barangay Santo Niño sa Talaingod. Pagdating doon, kalahating oras pang biyahe ang kailangan nilang bunuin, sakay naman ng habal-habal. Pero dahil sa tarik at lubak ng daan, nagdesisyon silang lakarin na lang ito. Makaya ra, sir? Makalipas ang mahigit 1 oras na lakaran, narating din nila ang sitio Nilayapan, ang tahanan ng tribo Atamanobo. Ang ikinabubuhay nila rito, pagtatanim ng kamote, balanghoy, saging at abaka o hindi kaya paggapas ng damo. Sa kubong ito nakatira ang batch valedictorian ng kanilang klase. Ang nanguna sa 20 mga estudyanteng nagsipagtapos ng grade 6 sa Malapanit Primary School Nilayapan Extension. Ang 13 anyos na si Jenilyn. Ako ang lipa-speech. Lipay ko, ma'am. Ngayon ako nag-graduate ko, grade 6. Tuwing may pasok, kalbaryo ang pinagdadaanan ni Jenilyn bago makarating ng eskwela. Okay, cholo karawat ay mawat purpose. Ay dog pambayat bugas. Pero ang inagahan nila nung oras na yon, nilagang kamote. Kabugas ang duot gold. Usay ra do bugas nay. Kaholo akong do bugas nay. Pakahantay. Pakiguya. Nanakig banusan. Ang iluto ni Jenilyn na kamote ang madalas niyang baon. Iputos na ko dahon sa saging. May kuryente naman sa kubo ni na Jenilyn, pero wala sila ni isang kasangkapan. Nagutang ko ini uniform sa plansa, warak plansanay. Wala rin siyang sariling school bag. Gawas adet balay nay. Andiya ata classmate ko. Tao ko ka balon ko may papel na ballpen. Ayun ko kundi ayun ko kay ayun ka kay at school ko sa papel ko may ballpen. Paborito na ako nga subject kay math solve. Magaling siyang magbasa, magaling din siya sa pakikisalamuha. Siya lang yung talaga ang angat no sa mga kaklase niya. May mga panahon talaga na papasok yan, walang kain. Minsan tinatanong ko, kumakain ka na ba? Hindi lang umiimik, pero alam ko no as a guro na talagang wala talaga nakakaawa. Kapag yung bata ay nasa harapan mo, gutom at saka wala po sa focus, mahirapan talaga sila sa lesson na yung tinuturo sa kanila.
ng kanyang talumpati malapit sa kanyang sikmura. Walang huy, saging. Kamutin ang sa'yo. Si Jenny Lynn, kung hindi nag-aaral, nasa bukid. Tamangak mamat ka pananom pa mo ha. Ang pangarap ng mag-asawa, mapagtapos ng pag-aaral ang 5 nilang mga anak. Ma'am. Kanak kung tinad pagkangangaya ma'am. Karabihan ni kahit na ma'am kahit kuha. Kanak kagpaning kamutan na ma'am ka anak rin pakatapos. Gusto ko yung kunadag ko yung kaanak na kanamit gini ka na nawara na natunan ni ma'am. Ikanda sa prutan ni pagkaanak ni nag-iskuya so. Kaya malaking bagay sa kanila na ang panganay na si Sabeth na pagtapos nila ng kursong elementary education. Nalipay ko nga nakahuman ko. Tungod kay wala, kapila na ko nag-board exam, wala gyapon ko kapasar. Isip sa kamaguwang, ate, murag sakit sa akong tungod kay wala pa pud ko anang trabaho nga. Nahan gitong eskwela kay aron makakita kog nindot nga trabaho. Matabangan na ako ang akong pamilya. Ganaon ko aron dili na sila maglisod. Ganahan ni mga trabaho kay? Doktor. Pero batid ni Jenny Lynn na bago maging abot kamay ang kanyang pangarap na maging doktor, marami pa siyang kakaining kamote. Karamihan kasi sa mga taga-sityo dahil sa hirap ng buhay ni hindi na nakakatungtong ng kolehiyo. Pag mag-high school na, wala pong assurance kung makakapagtapos sila po dahil sa distance ng eskwelahan doon. Kailangan pa po silang malakad ng mga 2 oras papunta sa isang school doon. Maliban kasi sa edukasyon, may iba pa silang mga pangangailangan na kailangang tugunan katulad ng gutom. Sa sobrang hirap ng buhay dito sa sityo, ang turing nila sa bigas, ginto. Kanang bugas ma'am, sa amo diri pinakalami na gyud ang bugas ma'am, bisag walay sud anay. May makapalit og bugas ana kung maka-deliver mo sa among abakang. May isa ring nakagawian sa tribo na konektado sa suliranin sa gutom sa sityo. Nakaugalian na raw kasi nila na sa edad na 14, dapat ang isang dalagita ipinagkakasundo na para ipakasal. Sa ganitong paraan, kakawala na sila sa poder ng kanilang mga magulang at hindi na sila kargo pang pakainin. It's an old tradition. Ang nakikita natin yung economic reason, and it becomes a vicious cycle dahil karamihan sa kanila hindi nakapag-aral. Ang amo ang nasagubang karon na problema ma'am, pero meron gyud kaning amo ang makaon. Pud nagbuhilo kay naigos adlaw. Nya kani pud amo ang mga tinanom karon, wa pud nagbuhilo kay nakuan sa adlaw. Ang taya nila ng porsyento ng mga households na merong food insecurity ay 33.4%. So mga 1/3. Taliwas sa ating inaasahan siguro kasi ang mga pagkain ay naani sa mga rural areas, 29% ang rate of stunting ng mga bata versus only 23.3% sa mga urban areas. Patuloy po ang ating supplementary feeding program ngayon na kung saan yung mga identified na mga children ini-enroll po natin sa doon sa nasabing programa. Sa ngayon, meron tayong nutritional food packs na ibinibigay sa kanila, pero selected ang schools na binibigyan nito. Hindi nabibigyan lahat dahil nga sa kakulangan din siguro ng pondo. Samantala, ang sitwasyon ng pamilya ni Jenny Lynn nakarating sa kaalaman ng LGU ng Talaingod. Kaya para may alternatibong pagkakakitaan, hinandugan sila ng negosyong sari-sari store. Binigyan din sila ng 3 sakong bigas. Nagpaabot din po kami sa kanila ng tulong pinansyal. Niregaluhan din namin si Jenny Lynn ng mga gamit sa eskwela para hindi na niya kailangan pang makigamit o makilagay sa bag ng kanyang kaklase sa susunod na pasukan. Salamat jud kay anak ko'y bag, anak ko'y gamit pang high school. Hindi na rin po problemahin ni Jenny Lynn na makatapos ng pag-aaral dahil binigyan na siya ng kanilang LGU ng scholarship. Ibibigay po natin sa kanya ang full scholarship grant po sa kolehiyo. Ito ko koy kuan kaso ni sila ko so dunong tabaki. Nalipay ko ma'am.
Salamat ma'am kadili na mo maglisod si papa ug mama. Bulang huy, saging. Kamuti ang among sa'yo. Hindi nga nangamote si Jenilyn kahit pa madalas kamote ang kanyang kinakain. Pero hindi ibig sabihing tatanggapin na lang natin ang ganitong sitwasyon sa kanilang pamayanan kung saan maraming nagugutom. Ang kalisod sa among pagpuyo o pagpangita sa adlaw-adlaw nga kusumo ang nahimong rason kung ano ako nagpadayon sa pagtuon. Kadili lalim nga budako ko nga walay kahibalo. Sana bago po natin sayangin kahit pa isang butil lang ng bigas, maisip natin ang mga tulad nila. At atin din po sanang tandaan, sana gayon din ang mga may kapangyarihan para baguhin ang ganitong nakagisnan ng mga magulang ni Jenilyn at ng kanyang mga kahenerasyon. Ang edukasyon mo ang pundasyon sa atong kaugma.